pag-aresto sa dating Pangulo ng Pilipinas. Isang malaking balita ang lumabas kamakailan lang na ikinalungkot ng maraming taga-suporta ni FPRRD. Pero ikinagalak ng mga loyalista at ang iba pang grupo. Sa International Airport, sinalubong ng PNP at Interpol ang dating presidente upang ito ay arestuhin. Malaking kaguluhan ang umusbong sa harap ng Villamor Air Base. Ilang oras lang ang nakalipas ay lumipad na agad papuntang bansang Netherlands. Kasama ng ilang miyembro ng kinauukulan, siguradong magugulat ka sa malalaman mo. Ay hindi mo mawari at hindi mo rin akalain. Hindi lahat ay nakakaalam kung ano ang daig ng bansang Netherlands. Ang daig ay ang pangatlong pinakamalaking syudad sa bansa. Ito ay nasa kaliwa ng Germany at nasa itaas ng bansang Belgium. Naging kilala ang tahi dahil sa ito ang pinakasentro ng politika. Sa buong Netherlands, nandyan ang kanilang Supreme Court at ang Council of State ng bansa. Madalas din dyan nagaganap ang mga peace conference, iba't ibang UNESCO International Conference, pulong ng mga doktor, mga architecture and arts meetings, films and studies conference, mga sports and business at kung ano-ano pa. At ang International Criminal Court ay nandyan sa bandang itaas ng daig. Paglapag ng eroplano ni dating Pangulong Duterte, mapapasailalim sila sa proseso ng handover. Ito yung pagpasa ng inaresto mula sa kustodiya ng Interpol at ipapasa sa kamay ng mga autoridad sa Netherlands. Pero hindi ito basta-basta mga kapulisan doon. Ito ay assigned authority mismo ng International Criminal Court at may kautusan na humawak sa pagdating ng dating Pangulo. May ilang proseso para gawin ng handover o pagpasa ng kustodya. Kasama ang identification ng subject upang masiguro kung sino ang inaresto at mga pinanghahawakang dokumento ng Interpol para masiguro na ang subject ay ang nakapangalan sa red notice. Madali lang ang handover pero depende sa mga papeles na kailangan pagkatapos ng pagpasa ng kustodiya sa lokal na autoridad. Depende sa kondisyon ng kalusugan ni FPRRD at kung gaano ka-urgent ang kaso, dadalhin sila sa isang local court sa bansa pero hindi rin basta-basta korte lang. Ito ay designated ng mismong ICC na isang competent jurisdiction. Ito ang formal na magka-clarify sa mga legal processes mula sa pag-aresto hanggang paglanding nito. Dito aalamin ang buong kalagayan ng inaresto. Kung may karamdaman, magtatalaga ito ng medical staff upang suriin kung gaano kagrabe ang sakit. Mag-aasahin din ng korte para matignan ang diabetes at panglunas ng dating Pangulo kung kakailanganin ng specialist para sa high blood pressure o cardiovascular o anumang nakahahawang sakit ay pagbibigyan ng korte bago iharap sa ICC. Bukod sa kalusugan ng katawan, i-assist din ang mental state ni FPRRD kung nakararamdam ito ng stress dahil sa naganap sa airport o ang anxiety dahil sa kanyang edad o depression na maaaring makahadlang sa proseso ng paglilitis. Aalamin kung ang issue ay bunga ng pag-aresto sa chronic illness. Kinakailangan mapatunayan na fit ang katawan at pag-iisip bago ito papuntahin sa ICC. Kadalasan ay magsusumite ang mga designated medical staff o siguro mga specialist kung merong problema o wala para patunayan kung pwede o hindi nito kayang harapin ang kaso. Kung merong malubhang issue sa kalusugan, physical man o mental o kahit emotional, ay pwede itong maging dahilan ng pagtagal ng hearing o maaari ding maging dahilan sa pagsara ng kaso at ang huling proseso na kailangan mapatunayan sa local court ay ang mga legal na basihan katulad ng pag-aresto. Sana ano ang paraan ng pag-aresto? Kung legal ba o hindi ayon sa batas ng bansa. Kailangan natupad ang tamang proseso ng kustodya ayon sa Philippine law. Saan ito na custody? Saan siya dinala? At maayos ba ang pinagtigilan bago pinalipad sa Netherlands? Alamin din kung merong forversion o pagpuwersa na ginamit ng Interpol o ang PNP. May nangyari bang pananakit sa dating Pangulo nung ito ay inaresto? Meron bang ginawang pag-torture nung ito ay nasa kustodya ng PNP? Nakaranas ba ito ng karahasan sa kamay ng Interpol?
At kung ito ay binasaan ng kanyang mga karapatan, matapos ang pagsusuri ng korte, ipaalam ito sa ICC na lahat ay maayos. Sa kalusugan sa katawan at pag-iisip, at lahat ng legal process ay nagampanan mula sa pag-aresto hanggang pagdating sa Netherlands, dadalhin si Duterte sa detention facility na ino-oversee ng International Criminal Court at ng United Nations. Dito marami ding proseso na kailangan pagdaanan bago maging detainee ang dating presidente. Ipaalam ang mga pwede at bawal gawin. Habang nasa pasilidad, sino ang pwedeng bumisita, kailan maaaring tumawag sa telepono, available din ang mga medical resources para sa kung anumang sakit ni Duterte. Dito rin malalaman na may 1,000 abogado ang pwedeng pagpilian upang humarap sa kanyang kaso. Pero lahat ay rehistrado sa ICC. Ang detention facility kung saan siya dadalhin ay nasa mismong bilangguan sa lugar ng Scheveningen na nasa gilid ng The Hague. Kakaiba ito kumpara sa mga detention center sa Pinas. Araw-araw ay may programang sinusunod ang mga nasa loob. May ilang palapag ang gusali at bawat floor ay may ilang silid. Sa umaga bukas ang pintuan upang sila ay gumala sa kanilang floor. Pero hindi pinahihintulutan ng pagpunta sa ibang palapag. 1 year bawat araw ay pwede silang lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. Sa mga kwarto ay may sariling kama-computer, TV at malinis na lababo. Meron din silang visiting room para sa mga bumibisitang pamilya, barkada o kanilang abogado. Depende sa kaso ng detainee. Sa mga oras ng pagbisita, minsan walang security ng ilang oras. Minsan pinapayagan at pribado ang usapan, basta ilang minuto lang. Madalas ay pinapayagan na magdala ng pagkain para sa mga detainee o anumang kagamitan, pero kailangan ay aprobado ng autoridad. Meron silang communal area na may maliit na kusina, may refrigerator at pwedeng magluto kung kinakailangan. Nandoon din ang ilang medical rooms na may mga specialist at staff kung sakaling magkasakit ang dating Pangulong Duterte. Kung malubha ang karamdaman ng isa, ay pwedeng itakbo sa ospital na designated din ng ICC. Meron ding therapy rooms kung gusto nilang magpinta o magsulat. Pero lahat ng gamit, pagpinta o pangsulat o instrumento ay dapat aprobado muna ng security. Binibigyan din sila ng pagkakataong makihalubilo sa ibang detainee kung may communal activities. Kung Pasko o Ramadan o anumang relihiyos ang pagdiriwang, meron silang basketball court na may tennis court at soccer goals. Pwede nilang gamitin ng game na may gamit. Pang-ehersisyo, pwedeng gamitin ng music room. Nandun ang gitara at piano keyboard kung nais kumanta. Sa tanghalian ay ikakandado daw ang kanilang mga silid para magpalit ng mga security at medical staff, tapos ay bubuksan muli. Mga bandang hapon, kailangan bumalik muli sila sa loob ng kanya-kanyang silid hanggang kinabukasan. Ang pangako ng ICC sa mga nasa detention facility ay ang patas na pagtrato sa lahat ng nasa loob. Mahirap ka man o mayaman, anong araalang mapupulot dito? Malaking balita para sa lahat ng Pilipino. Ang pag-aresto sa dating presidente. Diaz ka man o isang loyalista, pinklawan o komunista. Siguradong inaantabayanan mo ang mga pangyayaring ito. Marami ang nalungkot at naiyak, marami din ang nagalak at natuwa. Marahil malalaman natin sa hinaharap ang patutunguhan ng nakabibiglang kaganapang ito. Gayunpaman, kakaiba sa lahat ang detention facility na pinagdalhan sa dating Pangulong Duterte. Dahil ito yung nais paringan ng ICC na you are innocent until proven guilty.